sa aking mga kapwa-kandidato, sa ating mga kaibigan sa gobyerno at sa media, at sa bawat pamilyang Pilipino, magandang umaga po. Sa ating kultura, ang pamilya ay itinuturing na isang mahalagang saligan. Sa ating 1987 Constitution, kinikilala ng Estado na ang pamilyang Pilipino ay ang pundasyon ng ating bansa. Karamihan sa atin, ang pamilya ay ang ating support system, ang batayan ng lahat ng ating pagkatao. Subalit, kailangan din natin kilalanin na ang pamilya ay may iba't ibang uri ng anyo. Hindi ito nabubuo lamang sa pamamagitan ng kasal o isang partikular na estruktura, sapagkat ang pamilya ay nabubuo sa pamamagitan ng pagmamahal, sakripisyo at pag-aalaga sa isa't isa. Kaya naman ngayon, ang pamilya ko ay narito upang magsalita para sa isang grupo na kumakatawan sa maraming mukha ng pamilyang Pilipino na hindi laging umaayon sa tradisyonal na anyo, pero ganun pa man ay hindi masasabing iba sa kahalagahan at karapatan na magkaroon ng respeto at suporta. Sila ang mga grupong tinatawag naming lovables, ang pamilya ng mga live-in partners, may OFW, mga biktima ng karahasan sa tahanan, mga adoptive na pamilya, mga blended na pamilya, mga LGBTQIA+ na pamilya, mga pamilyang may nakakatandang miyembro at extended na pamilya, at ang mga single at solo parents na may pamilya. Ito ang mga sektor na kadalasang hindi nabibigyan ng sapat na pansin sa ating mga komunidad, ngunit kahit na ito ay realidad sa marami sa atin. Time. Tanong na po sa media. Anyone? Okay. Nico Bagsik, Teleradio. Sir? Good morning po, sirs. Yan. Opo, since yung family po, yung nais nyong i-represent po sa Congress po, may I know po your stand on divorce? Are you in favor or not in favor of divorce po? Thank you. Yes, i-correct ko din. No? We want to stand for what we call the non-traditional or modern type family na ipiniliwanag nga ng aking kasamahan na binubuo ng tinatawag naming lovables. And to answer your point directly, yes, naniniwala kami na dapat mabigyan ng pagkakataon ang mga failed marriages na makapag-avail ng legal remedy at kasama na po dyan ang diborsyo. Robert Mano? Sir, just going to some specifics, given the chance na kapag manalo po kayo, if ever, for the Congress, for the House of Representatives, any particular measures na ipupush ninyo talaga, ilalabi ninyo with your sa mga kasamahan po ninyo sa House of Reps na ipush po ninyo this time for the family? Salamat din sa tanong because meron talaga kaming tatlong pet project, pet legislation. Unang-una, gusto namin baguhin ang pagtingin sa mga legitimate at illegitimate children. Panahon na tanggalin natin yung kanilang distinction ayon sa batas. Kaya kami, bukod sa changing the terminology from marital and non-marital children, paglalaban namin na dapat maging pantay na ang karapatan ng ating mga non-marital at marital children. Pangalawa, nais naming magsulong ng isang legal framework para mabigyan ng legal na kaparaanan ang surrogacy. Alam naman natin sa ating lipunan, ang mga ibang mga mag-asawa o kahit mga solo parent o mga solo na individual na nais gusto magkaroon ng anak ay nagre-resort sa surrogacy. Sa ating panahon ngayon, actually walang legal framework pero nababalitaan natin, pumupunta sa ibang bansa, pagbalik dito, may anak na. Ginagawa nila, nag-a-adopt o minsan man nagre-resort sa isang simulated birth or simulated birth certificate. We want to give that opportunity to Filipinos. That's why isa sa amin talagang nais isulong ay magkaroon ng legal framework ang surrogacy sa ating bansa. And last but not the least, we want to give all our live-in partners and LGBT unions the right to for their union to be respected. Kaya isa sa aming isusulong din ay ang domestic partnership law, kung saan ang mga LGBT, pati na rin ang mga live-in partners ay magkakaroon ng karapatan sa kanilang mana, karapatan na magbigay ng mga important informed consent, lalo na sa mga usaping medikal,
at most especially also para pangasiwaan ang kanilang mga ari-arian. From Rappler, Dwight. Hello po, good morning. Actually, very interesting yung mga sinabi niyo patungkol dun sa... I'm sorry, nasan si Dwight? Ay, hello po. Interesting yung mga sinasabi niyo sa mga panukalang batas na gusto niyong isulong. Would you consider yourself would you consider yourself as holding progressive ideas? Because we don't hear it every day na someone is going to support a domestic partnership law for LGBTQ individuals or creating a legal framework for surrogacy and supporting divorce. Ayaw namin ma-label na progressive or conservative, pero sa tingin namin, kami pragmatic. Ibig sabihin, nakikita namin ito, realidad sa ating community. And we cannot just turn a blind eye. So whether you term it progressive, para sa amin hindi mahalaga yon. But ang mahalaga is dapat tugunan ng Estado, the state cannot turn a blind eye to the realities of our non-traditional families. And that's where our group, yung aming party list, want to come in. So you already said that you're in favor of domestic partnership law for LGBTQ individuals. Would you also support same-sex marriage if it ever gets filed in Congress? Or will you file that in the future? You know, that's a very sensitive topic. In fact, even within our organization, there are pros and cons about how to term it, whether to really push the envelope and call it same-sex marriage. Because hindi lang batas yan eh. That might involve also an amendment or a revisit of the 1987 Constitution insofar as it defines marriage. Kaya sa amin, tingnan na muna natin what's an interim measure. Ano yung pwede natin gawin sa kasalukuyan while this national debate goes on. Para hindi naman, because, you know, these are pressing needs para sa ating mga LGBT members. So how about SOGI? How about SOGI Equality Bill? Do you support that? That is something also, as far as we are concerned, siyempre gusto namin magkaroon kami ng pagkakataon to engage in a national debate. As far as SOGI is concerned, also as far as all these national issues are concerned. And so in that national debate, would you be in favor or against Of SOGI Equality Bill? we have not been given the chance actually, no, to actually examine in detail the contents of the bill, but definitely as a party list that aims to represent a certain sector of sector of the LGBT community, that is something that we will definitely involve ourselves in. So technical questions na lang po. Is this your first time or second time to join? Yes, this is our first time bago kaming party list. Wala kaming political background. This is really advocacy driven. Sir, and yung pangalan nyo na lang po at saka may experience na po ba kayo sa politika before, sa government service? I am a lawyer by profession, 20 years. Ako si Anel Diaz, nagtapos ng abogasya sa Ateneo. Kasamahan ko si... Ako ho si Miguel Calyos, isa hong law student. At si Attorney Anel ho, I really look up to him kasi hindi lang ho siya abogado. He's also the top notcher in the 2003 bar exams. Sir, thank you. Yung Anel po, spelling lang, sir. Double N ba yun? Isang Single N, A-N-E-L. Diaz. Okay Diaz. po. Thank you po. For our last question, Ms. Mab Gonzalez, GMA 7. So, hi, sir. Sir, Yes, you ma'am. proposed a lot of parang mga bills na gusto nyong itulak. How do you plan to go about it given na we are a Catholic country, we have a lot of conservative people who might not agree po dun sa mga gusto nyong isulong? Naiintindihan natin yung reality, no? Because we are a Catholic country. Pero the way we look at it sa amin, dapat we should have two hats, di ba? Yung ating religious hat and yung ating secular hat. The party list, we'd like to wear the secular hat. Ibig sabihin dapat, ang pagtuunan ng pansin natin kung ano ba dapat ang, sa realidad natin, ano dapat ang ginagawa ng Estado para sa aming sektor or para sa ating mga lovables. Okay. Ilang segundos? 46 seconds. That quick. Sinong tatanong? Dwight? Wala na po. Wala na pong tanong sa media. Maraming Maraming salamat. po. Another photo op po sa gitna.